Ito nga bang si Jeronteng ay ite-trade na ng San Miguel Beermen dito sa TNT Tropang 5G at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Brandon Ganuelas Roser. Mukhang nakikinita na ng San Miguel Beer na talagang masyado na silang maraming mga forwards at kinakailangan na nilang bawasan at itong trade na to kay Jeronteng dito kay Brandon Roser ay matatawag natin na win-win pareho. Parehong panalo ng dalawang teams dito. Dahil kapag napunta sa San Miguel itong si Brandon Roser, yan talaga yung power forward na masasabi nating bagay kasama ni Tautua at ni John Mar Fajardo. Kaya nga ngayon, itong si Jeronteng, pag napunta naman yan sa TNT Tropang 5G, yan magkakaroon sila ng isa pang scorer na magiging isa doon sa mga tinatawag natin na katulong nitong si RR Pugoy, si Calvin Oftana at yung iba pa nilang mga players. Alam naman natin high scoring ang TNT kaya bagay dyan si Jeron. Sa panig ng San Miguel, ito namang si Brandon Roser. Yan yung rebounder at defense specialist na talagang magagamit ni Coach Leo Austria. Kaya sigurado na malaki ang mayaambag nitong si Roser dito sa front court ng San Miguel kapag siya ay nakuha na nila. Kaya malaking bagay talaga yung pagkuha ng San Miguel dito kay Brandon Roser at yan ang dahilan kung ba't nasisiguro natin na ito yung balak gawin ng SMB. Kung matuloy ang nabanggit na transaksyon, lalaki yung front court ng San Miguel, itong si Fajardo, si Roser at of course alam natin nandiyan pa yung ibang big men nila. Alam din natin na itong si Brandon Roser, magaling din niya mag 3-point shooting. So magiging additional offensive scorer pa siya na magiging option ngayon ng San Miguel. Pwedeng to perimeter 3-point shooter nila. Yung bang tipong papalit na doon sa pwesto na iniwan noon dati ni Arwin Santos. Samantala naman itong Barangay Ginebra ay pinag-aaralan daw kung matetrade nila itong si Ben Adamos dito naman sa Blackwater Bossing at ang magiging kapalit ay si Christian David. Dahil mukhang nakikita nitong si Coach Tim Cone na itong si Christian David parang sabihin nating Jamie Malonzo ang laro niyan pero mas maganda raw yung fundamentals nito at sa depensa mas maaasahan. Kaya mukhang siya yung binabalak ngayon ng Barangay Ginebra na makuha at kung si Ben Adamos ang kapalit plus isang second round pick, baka pumayag na itong koponan ni Coach Jeffrey Carriazo. Kung sakasakali nga na ito yung mangyari, sa tingin ko magiging mas maganda ang kalalabasan nito para sa dalawang koponan. Kasi itong si Christian David, hindi naman yan kinakailangan palagi na nasa kanya yung bola. Pwede siya na maging supporting cast, sabi nga nitong si Jeremiah Gray, Scottie Thompson, sila RJ Abarientos at yung iba pa. So magiging malaking tulong yan para dito sa Barangay Ginebra magkakaroon sila ng isa pang additional scorer na magagamit. Kaya nga sa tingin ko, magiging itong Barangay Ginebra kapag nakuha nila si Christian David, mas formidable na yung front court nila. Kagagaling lang nila sa panalo so kung madadagdagan pa sila ng isang Christian David, mas malaki maitutulong yan para dito sa future ng Ginebra. Dito yung klase na transaksyon na talagang pwedeng gawin ng Ginebra at sigurado matutuwa yung mga fans nila dahil makikita natin ang laki ng pakinabang ng Ginebra kung sakali nga na makuha nila ang nabanggit na players. At syempre alam naman natin, itong SMC gagawin ng lahat yan para mapalakas ang Ginebra at yung pagkuha dito kay Christian David, kapalit ni Ben Adamos, magiging isa doon sa mga bagay na makatutulong dito kay Coach Tim Cone. Maganda na ang kalagayan ng Ginebra ngayon after that win sa NLEX. At kung may dadagdag pa nila itong si Ben Adamos, lalo itong si Christian David, lalo magiging mas okay ang Ginebra ngayon. Meron pa nga bang isang PBA team na sasali ngayon? Marami kasing naniniwala na itong Terra Firma Jeep, kahit na naglalaro ngayon yan dito sa PBA, ay mabebenta rin at naghahanap lang ng tamang buyer itong Terra Firma. Ang sabi nga nung iba, itong Terra Firma sa kasalukuyan ay nag-iintay lamang ng team na mag-o-offer sa kanila ng magandang sabihin natin compensation para mabenta na ang nasabing team. At kapag meron ng magandang offer ay matutuloy na yung pag-alis nito sa PBA. Marami namang fans syempre matutuwa dyan na marami namang gustong mawala itong Terra Firma sa PBA. Pero syempre hindi naman yan basta-basta mangyayari. Hindi biro ang magtayo ng isang PBA team at mag-maintain dahil daan-daang milyon ang gagastusin mo dito. Itong paramang sa application fee ay aabot na ng daan milyon ang babayaran mo. Ano pa kaya yung mag-maintain ka ng isang PBA team? Kaya nga kahit man maraming mga teams na gustong sumali dito sa
PBA hindi nila nagagawa dahil medyo matindi yung financial requirements. At tama lang naman, nahigpitan ng PBA yan dahil syempre kabuhayan ng mga players, ng mga utility personnel, ng coaching staff at management ang nakaset dyan. Kaya nga ngayon, sabihin na natin na itong Terra Firma kahit nandyan sa PBA ngayon, meron pa rin mga team, mga kumpanya na interesadong makuha ang nasabing prangkisa. Naghihintay lang tayo nung tinatawag na potential buyer at sigurado i-anunsyo naman yan ng PBA. Kaya sa ngayon, medyo standby muna raw itong Terra Firma at nagpo-focus dito sa mga laro nila. Pero masisiguro pa rin natin na magiging maganda kalalagyan itong Terra Firma sa bandang huli kapag ito'y nabenta na. Ang magiging question na lamang ay kung sinong team o sinong kumpanya kukuha dito at kung anong mangyayari doon sa kontrata ng mga players nila na kasalukuyang nandyan pa. At ang huli nating report ngayon, ano pa ba ang kulang dito sa Converge Fiber Xers? Maganda naman yung pinapakita nila pero natalo sila dito sa San Miguel Beermen. At marami nagsasabi na kahit na okay na itong Converge, medyo nahihirapan pa sila pagdating dito sa pakikipag-match up sa mga powerhouse team sa PBA. Yung starting 5 ng Converge okay na pero medyo kulang pa sila pagdating dito sa mga tinatawag na mga bench players. Kaya mukhang hinahanap pa talaga ngayon nitong Converge Fiber Xers yung mga bench players na susuporta doon sa kanilang starters. Ito na sila Larry Moyang, si Archie Concepcion, okay na yan. Pero mukhang may mga pangangailangan pa silang additional. Lalo na at nakita natin nahirapan talaga silang mag-match up kay Fajardo. Although in fairness naman lahat ng PBA teams hirap dyan so hindi na yung nakapagtataka. Ang kinakailangan siguro nila yung pang ibang scorer na maitutulong dito kila Stockton, kila Deleano at sa iba pa. Kung sakasakali na magkaroon ng ganyang klaseng adjustment itong Converge Fiber Xers, malamang mabibigyan sila ng oportunidad na lumaban na at talunin na rin itong mga malalakas na SMC at MVP teams. Pero sa ngayon maganda na ang progreso nitong Converge Fiber Xers kaya sigurado ko very happy na rin itong si Coach Delta Pineda sa mga ganitong nangyayari. Kaya nga for the moment sa tingin ko magiging okay na para dito kay Coach Delta Pineda yung nagiging laro nitong Converge Fiber Xers. Yun nga lang, kinakailangan din nilang siguraduhin syempre na at some point makaka-upgrade sila ng lineup para magkaroon na sila ng tsansa na talunin itong mga matitinding teams katulad ng San Miguel, TNT at Ginebra at syempre na itong Magnolia. Pero kung pag-uusapan natin yung starting 5, sa tingin ko yung sa Converge Fiber Xers kaya na niya sumabay kahit aling starting 5 pa dito sa PBA. Ang importante lamang dyan talaga ay ma-maintain lamang nila ay yung consistency ng team. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Malyari Mascareñas, si Anthony Alon, Simon de Guzman, si Katsakino Dokusin, si Michael D, Ireneo Salangsang, pati na sila Ronald Barbosidad, si June Santos, pati na rin itong si Joseph Jimenez at ang iba pa nating mga regular na mga viewer na palaging nagkasubaybay.